Alam mo ba kung bakit may ilang tao na parang effortless na nakakakuha ng atensyon ng kahit sino? Samantalang ang iba, kahit anong gawin nila, parang hindi napapansin? Hindi ito dahil sa itsura lang o kayamanan. Madalas, may kinalaman ito sa psychology. Ngayon, pag-usapan natin ang 8 powerful na psychological tricks na makakatulong para mas magustuhan ka ng crush mo. Pero tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging fake or manipulasyon. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng best version ng sarili mo. Una, iwasan ang pwede ba? Napansin mo na ba kung paano kaagad natatapos ang usapan kapag tinanong mo ng pwede ba ang isang tao? Halimbawa, pwede bang makuha ang number mo? Madali lang ang sagot. Hindi. Ang trick? Maging diretso pero confident. Imbis na, pwede ba tayong lumabas minsan? Subukang sabihin, may nakita akong bagong burger spot. Tara, subukan natin sa Sabado. Mas natural at mas mahirap tanggihan. Pangalawa, gamitin ang no contact eye trick. Kapag kinakausap mo ang crush mo, subukan mong tingnan hindi ang mata niya, kundi ang gitna ng kanyang noo. Bakit? Dahil nagkakaroon ito ng subconscious effect na parang ikaw ang may upper hand sa usapan. Ang trick na ito ay ginagamit pa nga ng mga negosyante at politiko para magmukhang confident at in control. Subukan mo sa susunod na interaction mo. Pangatlo, the first and last impression effect. Ang utak natin ay hindi maalala ang buong usapan, pero natatandaan nito ang simula at dulo. Kaya siguraduhin mong panalo ang unang impression mo. Magsuot ng maayos, mag-project ng kumpiyansa, at sa dulo ng usapan, huwag lang basta-basta aalis. Iwanan mo siya ng isang highlight moment tulad ng ang galing mo dun na-impress ako. Tapos, saka ka umalis. Mas maaalala niya ang huling pakiramdam na iniwan mo. Pang-apat, ang power ng pagtango. Kapag nagsasalita ka, subukang tumango ng bahagya. Alam mo bang may psychological effect ito? Tinatawag itong chameleon effect. Kapag tumango ka, malamang tatango rin ang kausap mo. At nagkakaroon ng subconscious na pagsang-ayon sa sinasabi mo. Ginagamit ito sa sales at negotiations. Pero pwede mo rin itong gamitin para mapalapit ang loob ng isang tao sa iyo. Panglima, ang tamang pananamit para sa confidence boost. Hindi mo kailangang magmukhang model para mapansin. Ang mahalaga ay kung paano mo dala ang sarili mo. Tinatawag itong enclothed cognition. Ang pananamit mo ay may epekto. Hindi lang sa tingin ng iba sa iyo kundi pati sa pakiramdam mo tungkol sa sarili mo. Simple lang, gusto mong magmukhang presentable? Gumamit ng fitted na damit na bumabagay sa iyo. Gusto mong magmukhang high status? Iwasan ang gusot at laging malinis ang sapatos mo. Pang-anim, gumamit ng playful banter. Kapag gusto mong mapansin ka ng crush mo, huwag kang masyadong seryoso. Subukang hamunin siya sa isang light-hearted na paraan. Halimbawa, crush, mahilig ako mag-travel. Ikaw, wow, ang cool. Pero feeling ko hindi mo kayang mag-solo travel sa isang bansa na hindi mo alam ang language. Boom! Challenge activated. Dahil natural sa tao ang gustong patunayan ng sarili, malamang ipapaliwanag niya kung paano niya ito kayang gawin at mas lalo siyang mai-engage sa usapan niyo. Pang-7, rephrase your questions para mas madaling sumang-ayon. Kapag tinanong mo ng direkta ang isang tao, malaki ang chance na tumanggi sila. Pero kapag binigyan mo sila ng pakiramdam na may choice sila, mas malaki ang chance na sumang-ayon sila. Imbes na, gusto mo bang magkape tayo? Subukan mong sabihin, ayaw mo bang magkape minsan? Kapag sumagot siya ng hindi, technically, pumayag na rin siya. Pang-8, ang 3 primal brain triggers. Alam mo ba na ang utak natin ay may 3 bagay na laging iniisip? 1. Makakain ko ba ito? Ang pagkain ay may koneksyon sa primal brain. Kaya kung gusto mong mag-iwan ng magandang impression, subukan mo siyang yayain sa isang comfort food spot. May psychology na kapag may ka-sharing ka sa pagkain, mas nagiging comfortable sila sa'yo. 2. Pwede ba akong makipagrelasyon dito? Ang subtle na attraction ay mas malakas kaysa sa pagiging masyadong obvious. Ang suot mong pabango, ang paraan ng pagsasalita mo, at ang vibe mo ay may malaking epekto sa subconscious attraction. 3. Delikado ba ito? Kapag ipinakita mong kaya mong mag-handle ng pressure o may skills ka na may kinalaman sa physical strength, di kahit simpleng self-defense, mas nagiging attractive ka. At ayun na nga, ang 8 psychological tricks na makakatulong sa'yo para magustuhan ka ng kahit sino. Pero tandaan,
Hindi lang ito tungkol sa pagiging strategic. Ang pinakamahalaga pa rin ay maging authentic ka. Dahil sa dulo, ang pinaka nakakaakit sa lahat ay ang taong kumpiyansa sa sarili at totoo sa kung sino siya.